Sa video na ito mga ka-asenso, pag-uusapan natin kung meron pa rin ba kinikita ang mga backyard na magbababoy sa panahon ngayon na lalong-lalo na pabago-bago po ang presyo ng feeds at pabago-bago din po ang presyo ng live weight. Pag-uusapan natin kung paano po ba tayo kikita sa pagbebenta ng ating alagang baboy. Bago yan, intro muna tayo. Ang video po na ito ay handog sa atin ng Battlecat Livestock Products. Ang sangkap ng kanilang produkto ay laging may dagdag sa presyong abot kaya. Sa video po na ito mga ka-asenso, sisimulan natin ang ating talakayan sa pagbibili ng biik. Ang presyo po ng biik po sa aming lugar, sa 1st District po ito ng Iloilo. Ngayong taon 2023 po, ang first 10 kilos po nila ay nasa 3,500. Meron din pong first 10 kilos ay 4,000. Pero itong biik po na nabili po namin, ang first 10 kilos po nito is nasa 3,500. Ibig sabihin po, kung nagkakatimbang po ang biik ng 10 kilos, ang halaga po nito ay 3,500. Tapos, ang sosobra po doon sa 10 kilos ay 100 pesos po per kilo. For example po, itong biik nung binili po namin ay nasa 19 kilos. So, ang first 10 kilos nun ay nasa 3,500 plus 900 po. Ang total ng halaga ng biik ng nabili po namin ay 4,400 dahil plus 900 po doon sa 3,500 na first 10 kilos. Take note mga kapwa ko beginners sa pag-aalaga ng mga baboy para maging malinaw po sa inyo. Dahil nga po sa mga previous video ko po, marami pong nagagalit dahil nga daw po hindi daw po ako magaling na vlogger o hindi daw po ako magaling mag-explain dahil nga daw puro shortcut daw ang aking ini-explain o hindi na daw po kami dumadaan sa pre-starter feeds sa pagpapakain sa aming alagang biik. Take note mga beginners o sa mga kapwa namin beginners o sa mga nais na mag-alaga o sa mga baguhan na gustong pasukin ang ganitong negosyo, tandaan po ninyo mahalaga ang edad ng biik na inyong bibilhin dahil doon po tayo magbabase ng feeds na ating ipapakain. Kaya po hindi kami nagpapakain ng pre-starter feeds dahil po ang edad po ng biik na aming binibili ay nasa 55 days na po ito mula po sa kanyang kapanganakan o nasa 60 days old po sila. Ibig sabihin mga nasa almost 2 months old na po ang edad ng biik bago po namin bibilhin. So hindi na po tayo magpapakain ng pre-starter feeds dahil nga po ang last day na pagpapakain ng pre-starter feeds ay nasa edad na 55 days po ng mga biik. So kung mabili po natin ang biik ng 55 days o nasa 60 days, sa starter feeds na po tayo magsimula magpakain katulad po ng aming ginagawa dahil nga po kapag kami po ay bumibili ng biik sa edad po na 55 days or 60 days old po, ayan po ang edad ng biik na aming binibili. So ibig sabihin po kahit alin po dyan sa dalawa na nabanggit ko, 55 days man yan o 60 days man po ang biik na inyo nabili, mag-start po tayo sa starter feeds. Para hindi po kayo malito, magsimula po kayong magbilang sa day 1 po ng pagpapakain ng starter feeds. Bali 30 days po kami nagpapakain ng starter feeds. Para hindi po kayo malito, i-type ko po dito sa monitor ang sasabihin ko po. Sa starter feeds po, nasa 40 kilos po ang nakakain ng biik po sa amin. Bawat ulo po yan o bawat baboy o bawat biik. So sa day 1 hanggang 10 days po na pag-aalaga namin ng biik mula po doon sa buying day, 1 kilo po ang aming pinapakain na starter feeds sa loob po ng isang araw. Nasa inyo na po yan kung 3 times a day po kayo magpapakain. Hatiin nyo po sa 3 pakainan yung 1 kilo o hatiin nyo po sa 2 times a day yung 1 kilo. Pero take note po, sa unang araw medyo mahina pa po kumain ng ating biik dahil stress pa po yan galing sa pinagkuhanan natin. So yung instead na 1 kilo po ang ipapakain natin sa unang araw, bigyan lang po muna natin ng kaunti. Tansyahin po natin hanggang sa lumakas po sila kumain sa maghapon. Kinabukasan, doon na po tayo magbigay ng 1 kilo para sa
pagkain nila sa loob ng isang araw. I-divide po natin sa 3 pakainan o sa 2 pakainan. Depende po sa inyo yan kung twice o 3 times a day kayo magpapakain ng inyong alagang baboy. Sa ika-11 days po mula po nung binili natin yung biik, nasa starter feeds pa rin po tayo magpapakain nito. Ang aming ginagawa mula 11 days hanggang sa 30 days, nag-i-increase na po kami ng feeds na ipapakain. Mula po sa 1 kilo, ginagawa na po namin itong 1 kilo at kalahati po. Per day po yan sa bawat isang baboy. Depende po ulit yan sa inyo kung 3 times a day po ninyo papakainin o twice a day po ninyo papakainin ang inyong alagang baboy. So, sa loob po ng 30 days, nakakaubos po ang isang baboy ng 40 kilos ng starter feeds. Sa ngayon po, latest po na presyo ng feeds na starter feeds ay 1,885 po ang isang sako. So, 40 kilos lang po ang naubos ng isang baboy. So, i-divide natin yung 1,885 sa 50 kilos. Ang kalalabasan po ay 37.7 per kilo. So, 40 kilos times po natin sa 37.7 equals 1,508 po ang naubos po ng isang baboy sa starter stage po niya na pagkain ng starter feeds. Sa ika-31 days na tinapag-aalaga ng ating baboy from buying date ay magta-transition na po tayo ng kanilang feeds from starter feeds papunta po sa grower feeds. Kami po 50 days po kami na nagpapakain ng grower feeds po sa aming alagang baboy sa program po na ito. Ito po ang isang program na ginagawa namin. May isa pa po kami na program na iba naman po yung style ng feeding program namin sa grower feeds. Pero sa next na video ko na lang po iyon ibabahagi sa inyo. Alamin po muna namin kung maganda po ba yung ikalalaki ng baboy doon o mas maganda po ba sa ganitong program ang kanilang ilalaki. So dito muna tayo mag-focus sa program na aming ginawa dito sa pagpapakain na ito. Sa grower feeds po ay 50 days po kami nagpapakain, from 31 days po from buying date po ng baboy hanggang sa 80 days po na edad nito. From buying date po ha, ang dami po ng feeds na aming ipinapakain sa bawat baboy po ay 2 kilos na po bawat araw. So ang ginawa po namin sa 2 kilos, twice a day po kami nagpapakain ng grower feeds. 1 kilo sa umaga at 1 kilo sa hapon. Sa tanghali po nagbibigay po kami ng merienda pero organic feeding na po. Katulad ng dahon ng madre de agua, dahon at tangkay ng kangkong. At kung wala po kaming available na tangkong at madre de agua ay nagkakayod po kami ng bunga po ng niyog, yung hinog na po. At ang dami po ng ipinapakain namin na merienda ay 1/2 kilo hanggang sa 3/4 kilo po bawat baboy po yan. Ayan po ang dami ng kinakain nila na organic feeds sa tanghali. Bilang merienda po nila yan dahil ang pure feeds lang po na pinapakain namin ay sa umaga at sa hapon. Kaya nakakatipid po kami doon sa feeds. So, ibig sabihin, nakakatulong din po yung organic na feeding na aming binibigay dahil mayaman po sa crude protein yung mga nabanggit ko na halaman. At ang dami po ng grower feeds na aming pinakain sa aming alagang baboy sa grower stage po nila sa loob ng 50 days, 2 kilo bawat araw ay 100 kilos po. 2 sako po ang nauubos ng isang baboy sa loob ng 50 days. So, 2 sako ang nauubos. Bawat sako po ay 1,795 times 2 equals 3,590. Ayan po ang halaga ng grower feeds na nauubos ng isang baboy sa loob po ng 50 days. Sa ika-81 days ng ating alagang baboy from buying date hanggang sa 15 days or 20 days po, bahala po kayo kung ilang days po ninyo papakainin ang inyong alagang baboy sa finisher stage. Pero sa amin po, depende po yan sa laki nila. Kung sa tingin po namin ay sapat na po yung 15 days na pagpapakain ng finisher, ay idinidispose na po namin ang aming alagang baboy. Pero kung may sapat pa po na feeds at sa tingin namin ay alanganin pa,
sinasakto po namin na 20 days. Ang dami po ng finisher feeds na aming ibinibigay sa aming alagang baboy ay 2 kilos and half na po ang kanyang kakainin sa loob po ng isang araw. Hinahati po namin yan sa dalawang kainan, yung 2 kilo at kalahati. At sa tanghali po, ganun pa rin po. Nagbibigay pa rin po kami ng organic na feeds. So sa loob po ng 20 days, kung 20 days po natin ito papakainin, ay 50 kilos po ang mauubos ng ating alagang baboy. Sa finisher stage po yan. Ito po, base po dito sa aming alaga na ito, 20 days po siyang kumain ng finisher feeds at nagkakatimbang po ito ng 98 kilos nung binenta po namin. Yung isa naman po yung kasama niya kanina, nagkatimbang po yon ng 102 kilos. Pero nauna po siyang i-dispose dahil mas malaki nga po siya sa baboy na ito. Kaya dito na lang po ako nagbase ng video na ito sa last na pagbenta namin dahil nga po hindi ko na matandaan yung exact na pagbenta namin doon sa isa. Pero ito, na-save ko po ang details nito. Kaya dito po ako nagbase sa baboy na ito. Nagkatimbang po ito ng 98 kilos nung binenta po namin sa ika-100 days namin na pagpapakain po. Bali 20 days po kami nagpakain ng finisher feeds at isang sako po ang naubos nito ng isang baboy na ito. At ang halaga po ng isang sako ng finisher feeds nang binili po namin ay 1,755 po ang presyo sa bawat isang sako. Mula nung binili namin ang biik hanggang sa pagbenta, ang dami po ng feeds na kanyang nakain ay 40 kilos sa starter feeds, 100 kilos sa grower feeds at 50 kilos sa finisher feeds. Bali total ng kulang-kulang 4 na sako po ang naubos nito hanggang sa pagbenta. Ang kagandahan lang po ng ginagawa namin ay nagpapakain po kami ng organic na feeds, kaya nakakatulong po na bumigat ang aming alagang baboy hanggang sa maibenta po namin. Ngayon, talakayin naman natin yung way ng aming pagbebenta. Dahil nga po, 2 baboy lang po ito ang aming alaga sa batch na ito, hindi po kami nag-dispose sa live weight. Ang ginawa po namin ay karkas kung tawagin sa Visayas. Ibig sabihin ng karkas po is dress weight na po. Katay na po ang baboy at bibilhin po ito ng buyer sa loob po ng public market. Take note po, ang baboy po na kinatay ay hindi po kami ang magkakatay nito, kundi sa slaughterhouse po sa public market ang magkakatay nito at wala rin po kaming babayaran. Doon po yan kukunin ng buyer sa public market. Ang bayad po sa slaughterhouse po ay yung laman loob na po ng ating alagang baboy. Bali malinis na po yung baboy na kukunin ng buyer sa palengke. Bali hindi po kasama sa bayad yung laman loob. Libre na po yan. Hindi na po natin mapapakinabangan. Para maintindihan po ninyo, hayaan nyo po ako na ipaliwanag ko po sa inyo yung pinagkaiba ng dress weight at live weight na pagbebenta. Sa live weight po, ibebenta po natin ng diretso ang ating alagang baboy doon po sa biyahero at bibilhin po nila ng 170 per kilo. Yan po ang presyo ngayon ng live weight po sa amin sa First District ng Iloilo. Pero dahil nga po dress weight ang ginawa namin, sa slaughterhouse po namin ito diniretso. Katay na po ito nung binili ng buyer sa public market. So ang per kilo po ng karkas o dress weight ay 220 per kilo po yan. Kaya ang timbang po ng baboy namin sa live weight ay 98 kilos. Binawasan po yan ng timbang ng laman loob na 15 kilos. Kaya ang natira ay 83 kilos na lang po. So 83 kilos times po natin sa 220. Ang kinalabasan po ng aming alagang baboy ay 18,260. Ayan po ang napagbentahan namin sa dress weight. Pero kung sa live weight po natin ito ibebenta, ang kalalabasan po ng 98 kilos times po natin sa 170 ay 16,660. So ibig sabihin, lamang pa rin po ang ating ginansya o yung ating tubo sa pagbebenta sa dress weight o karkas. Lamang po tayo ng 1,600. Hindi naman po kalakihan pero sayang din po yung 1,600. Malaking halaga na po yan para sa amin na mga backyard hog raiser. Ngayon, natalakay na po natin kung magkano po ba yung nagastos sa feeds,
mula doon sa pagbili ng biik at magkano po ang napagbentahan para makuha po natin yung net income sa gross income na 18,260. Bawasin po natin yung mga expenses para makuha po natin ang malinis na kikitain natin o yung ROI o return of investment na sinasabi o yung net income sa pag-aalaga natin ito, ay kukunin po natin o babawasin natin lahat ng expenses. Sa 18,260 na gross income o yung napagbentahan natin sa isang baboy na ito, babawasin po natin yung binili natin ng biik na 19 kilos sa halagang 4,400, sa starter feeds na 40 kilos sa halagang 1,508, sa grower feeds na 100 kilos sa halagang 3,590, sa finisher feeds na 50 kilos sa halagang 1,755, at sa iba pa pong mga expenses katulad po ng mga vitamins na ibinibigay po namin dito sa aming mga alagang baboy. Hindi ko po kasi nabanggit doon sa unahan ng mga video, pero nagbibigay po kami ng mga vitamins tulad po ng Vitamin Pro. Nagbibigay po kami ng 2 times to 3 times a week ng Vitamin Pro sa aming alagang baboy. Mula biik hanggang sa pagbenta po, ang halaga ng Vitamin Pro na aming naibigay sa isang baboy po ay nasa 132. Meron din po kaming powder na pang health enhancer din po. Tulong din po ito sa pagpapalaki sa aming alagang baboy. Ay nagkakaalaga po ng 85 pesos yung bawat box po. Nakakaubos po kami ng 4 na box ng vitamins na ito. Powder po ito na hinahalo po namin sa feeds. Isang box ng powder na ito, hinahalo po namin sa isang sako. Minimix po namin yan. So 4 po ang nauubos nito sa loob po ng pag-aalaga namin mula biik hanggang sa pagbenta. 4 times 85, 340 po ang halaga. Tapos sa pasahe po ng pagpapahakot namin ng feeds mula po doon sa kalsada papunta po sa aming bahay ay nasa 100 pesos. Sa 4 na sako na po yan. At sa pangpurga po, twice po kami nagpupurga ng aming alagang baboy. Nagkakahalaga ng 50 pesos. Sa magtatanong po kung ano po itong organic na powder na ito na hinahalo po namin sa feeds upang makatulong din po sa pagpapabigat ng aming alagang baboy o sa pagpapalaki katulad po ng Vitamin Pro, hindi ko po sasabihin ang brand ng organic powder na ito dahil hindi po ito sponsor sa video na ito. Kung nais nyo pong malaman, mag-message lang po kayo at sasagutin ko naman po kayo kung ano po ang powder na ito. Pero sa Vitamin Pro pa lang po, sapat na po yan. Kung gusto nyo pong makatipid, pwede pong Vitamin Pro na lang po ang inyong ibigay dahil ang Vitamin Pro po ay growth enhancer din po yan. Nakakatulong upang mabilis pong lumaki ang ating mga alagang baboy dahil nga po ang Vitamin Pro meron po itong multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acids at live probiotics. At ngayon, totalin natin lahat ng expenses para makuha na po natin ang net income. Total po ng lahat ng expenses ay nasa 11,875. Ayan po ang lahat ng nagastos namin mula po nung pagbili namin ng biik hanggang sa pagbenta. Ito na po ang pinakahihintay natin, yung malaman po natin ang net income o yung return of investment o yung total ng ating kinita sa pag-aalaga natin ng baboy na ito. Para makuha po natin ang net income, ang gross income po kanina na 18,260, i-minus po natin ang lahat po ng expenses na 11,875. Ang total po ng ating net income o yung kinita sa loob po ng ilang buwan na ating pag-aalaga ay 6,385. Ayan po ang ating kinita sa isang baboy. Hindi na po masama, nakikita po tayo ng 6,385 sa loob po ng ilang buwan nating pag-aalaga. Kaya po maganda po ang pagbebenta sa carcass o dress weight kumpara po sa live weight kung less than 6 na piraso lang po ang ating alagang baboy. Dahil nga po lamang ng 1,600 o either lamang po ng 1,000 pataas ang ating kikitain sa pagbebenta po sa carcass o dress weight kumpara po doon sa live weight. Pero kung maramihan po ang ating baboy, syempre ibenta po natin sa
live weight dahil nga po mahirap magbenta ng dress weight dahil hindi nga po ito sabay-sabay. Dahil sa dress weight po, ang pagkukuha po ng ating buyer ay either 2 piraso lang po sa loob ng 1 linggo hanggang sa 3 piraso. Hindi po katulad ng live weight na kukunin po ito ng isang bagsakan lang ng ating buyer. Pero mas mura po ng kaunti. Dahil sa ngayon, ang timbang po ng live weight ay 170 per kilo. Sa carcass o dress weight naman po ay 220. Take note po, hindi po lahat ng lugar ay ganito po ang presyo. Ang presyo po na ito na ibinahagi ko po sa inyo ay sa lugar po namin ito sa 1st District ng Iloilo. Meron pong ibang lugar sa Visayas at Mindanao at Luzon na mura po ang kuwanan ng live weight na sa 130 lang po, kaya lugi po ang nag-aalaga. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking pagbabahagi at sana po ay naunawaan po ninyo. At kung naintindihan po ninyo at nagustuhan nyo po ang video na ito, please subscribe po, like and share, at shout out po sa lahat ng aking subscribers at sa mga silent viewers po dyan. Mabuhay po kayong lahat. God bless po sa ating lahat at sa ating pamilya po. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat.